May kakayahan, ngunit kadalasan ay pinagkakaitan. Ganito ang karanasan ng ilan sa mga kababayan nating may kapansanan sapagkat hamon pa rin sa mga differently abled person ang pagtanggap sa kanila ng lipunan. Isa sa bukas palad na tumanggap at nagbigay oportunidad sa mga kababayan nating may kapansanan ang Embrace Cafe na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. Special po ang araw na ito para sa mga kababayan po nating PWDs o yung mga person with disabilities dahil makatatanggap po sila ng tinatawag na Lingap Care Packages mula po sa Iglesia ni Cristo. Isa po itong paraan para ipadama ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, yung kanilang pagmamahal, pagkalinga at pagmamalasakit. At syempre po yung pagbibigay ng pag-asa sa mga tinatawag pong persons with disabilities. Sa buong mundo, tinatayang 1.3 bilyong tao o 16% ng populasyon ang iniulat na nabubuhay ng may ilang uri ng disability. Sa Pilipinas, humigit kumulang 1.44 na milyon o katumbas ng 1.57% ng populasyon nito ang persons with disability. Foods for Tucci. Isa sa mga pinag-uutos ng batas, ang pagbibigay ng pamahalaan ng vocational rehabilitation. Layunin ng ganitong hakbang na paunlarin ang kakayahan at potensyal para magkaroon sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho o manatili sa kanilang trabaho. Ito po at itinatag ang Embrace Cafe na nagbibigay po ng oportunidad sa mga person with disabilities upang makapaghanap buhay. Magandang araw sa iyo at salamat at sinamahan mo kami. Tayo ay kakausapin natin siya sa tulong mo. So ano si Arman dito? Waiter ba siya? Siya po ang coffee maker po dito sa Embrace Cafe. Barista. Bakit para sa iyo dito magtrabaho ka dito sa Embrace Cafe? Anong pakiramdam para sa iyo? Masaya siya kasi yung mga malulungkot napapangiti niya. Isa lamang si Nanay Meng sa maraming kababayan po natin, lalo na ang mga persons with disability, ang nabigyan ng lingap ng Iglesia ni Cristo. Kasama niya ang kanyang panglimang anak na si Larry Boy, na may cerebral palsy, isang neurological disorder na permanenteng nakaaapekto sa paggalaw, balanse at postura ng isang tao. Ano yung naranasan mo mula kabataan ba niya? Ano yung mga simptomas na? Basta nung maliit pa po siya kasi pinanganak ko siya na parang walang buhay. Pero tumitibok ang puso niya. Ikaw ba nakakapagtrabaho ka pa o talagang merong kailangan nakatutok sa kanya? Kasi nung maliit pa siya, talagang hindi ako makapagtrabaho kasi kailangan ko siyang bantayan kasi masyado siyang maano sa mga bata. Mapanakit talaga siya. Oo nga ngayon, mahirap ang buhay. Pero kailangan mong makipaglaban habang nabubuhay ka pa. Sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ipinaabot ng mga kaanib sa Iglesia ang tulong. Isang karangalan po para sa akin na sa unang pagkakataon ay mapabilang ako sa ganitong aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Yung matulungan natin ang mga kababayan nating, lalo na po sa mga magulang na patuloy na nakikipaglaban para maitaguyod ang kanilang mga anak na may disability. Malaking bagay po ito sa kanila. Nagpapasalamat po ako kay kapatid na Eduardo V. Manalo sa tiwalang ibinigay po ninyo sa akin sa isang pambihirang pagkakataon na ito. Sana po, marami pa kayong matulungang tao at mga komunidad. Happy birthday po. Muli,
ang aking taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po for joining us. Ako po si Ali Soto para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.